Sa panahon ngayon ay mahirap na magtiwala dahil kaliwat kanan ng mga mandarambong, lalo na ng maimbentong social media. Subalit, alam nyo ba na noong paman ay talamak na ang gawain ito? Ultimo ang kilalang Eiffel Tower ay minsan ring nalagay sa alanganin sa kamay ng isang mandarambong. Bagong lahat, si Victor Lustig ay pinanganak sa Austria-Hungary taong 1890. Sa murang edad ay nakitaan na siya ng talino. Isa siyang magaling na mag-aaral na mabilis matuto. Nag-aral siya sa isang universidad sa Paris at doon siya natuto at naging bihasa sa iba't ibang lengguwahe tulad ng Czech, Ingles, Aleman at Italiano. Inilarawan si Victor bilang isang makarismang tao, magaling makipag-usap at isang maginoo pagdating sa mga kababaihan. Pagdating sa pananamit ay talaga namang magaling pumorma. Binatilyo pa lang si Victor ay madalas na siyang masangkot sa gulo at mahuli dahil sa mga mabababaw na uri ng pagnanakaw tulad ng pandurukot, pero sa paglipas ng panahon ay pabigat ng pabigat ang krimen na kinasasangkutan niya. Sa edad na 19 anyos ay nahilig siya sa pagsusugal. Doon ay nakuha rin niya ang peklat sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha nang inatake siya ng nagsiselos na kasintahan ng isang babaeng kanyang kinasama. Sa halip na gamitin ang kanyang talino, kakayahan at pinag-aralan upang maging profesional, ay pinili niyang gamitin ito sa pagnanakaw at panluloko upang kumita ng napakalaking salapi. Karamihan sa mga naunang panlulokong isinagawa ni Victor ay sa mga pampasahirong barko kung saan ang pinupuntirya niya ay mga mayayamang pasahero. Taglay ang kanyang galing sa pakikipag-usap, doon siya'y nagpapakilala gamit ang iba't ibang katauhan upang makapanlinlang at makakuha ng salapi galing sa mayayaman. Isa sa mga huwad niyang katauhan ay bilang producer ng isang Broadway musical na naghahanap ng mayayaman na mamumuhunan sa kanyang proyekto. Nang dumating ang panahon ng unang digmaang pandaigdig, sinuspindi ang pagbiyahe ng mga pampasahirong barko, kaya naman napilitang humanap si Victor ng panibagong puntirya upang kumita ng pera. Napili niya ang bansang Estados Unidos kaya doon siya'y namalagi. Doon naman ay nakilala siya ng iba't ibang ahensya ng batas dahil sa kaliwat kanang pandarambong na kanyang isinagawa. Minsan ay nagpapanggap siya bilang ahente ng lupa, minsan ay tag-organisa ng karera ng kabayo at iba pa. Ultimo bangko ay di nakaligtas sa panluloko ni Victor. Bumalik si Victor sa Paris noong 1925 upang isagawa ang isa pang panluloko na lalong ikinasikat niya. Sa isang pahayagan ay nabasa niya ang balita tungkol sa problema ng gobyerno sa pagpapanatili ng Eiffel Tower dahil magastos ito. Ang toring ito ay sikat sa buong mundo na matatagpuan sa Paris ng bansang Pransya. Nakakuha na naman si Victor ng pagkakataon upang makapanloko. Namekis siya ng mga papeles at nagpakilala bilang isang direktor sa isang ahensya ng gobyerno. Tinipon niya at kinausap ang isang grupo ng mga negosyante upang ibenta ang Eiffel Tower. Ipiniliwanag niya na ang bentahan ay kailangang panatilihing sikreto upang di ito magdulot ng gulo
dala ng magiging reaksyon ng taong bayan sa planong ito. Pinuntirya ni Victor si Andre Poisson, isang taong walang tiwala sa sarili na ang ambisyon ay makilala sa komunidad ng mga negosyante. Naibenta ni Victor kay Andre ang tore at tumakas na ito at naglagi sa bansang Austria. Nang malaman ni Andre na peke ang pagbenta sa kanya ng tore ay pinili niyang manahimik upang maiwasang mapahiya. Bagay na naisip na ni Victor sa simula pa lang. Makalipas ang isang taon ay bumalik si Victor sa Paris upang ibenta muli ang Eiffel Tower, pero sa pagkakataong ito ay di na siya nakalusot. May nakahalata at nagtimbre sa mga pulis tungkol sa planong pandarambong ni Victor, kaya agad siyang tumakas papuntang Estados Unidos. Isa sa mga tumatak at matagumpay na panluloko ni Victor ay ang kahon na may kakayahan kuno na kumopya ng pera. Ito isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang kailangan lang gawin ay ipasok ang pera na nais gayahin sa kahon at maglalabas ito ng kopya kasamang orihinal pagkalipas ng 6 na oras. Sa kanyang palabas, naglalagay si Victor ng 1,000 dolyar at isa pang blankong papel kung saan ipiprint ang kopya ng pera. Matapos ang 6 na oras ay gagalawin ni Victor ang mga pihitan sa kahon at maglalabas naman ito ng 2,100 dolyar kung saan ang isa ay ang orihinal at isa naman ay ang kopya. Sasamahan niya ang inaalok sa bangko upang kumpirmahin na ang kopyang pera ay lehitimo. Inaaprubahan naman ito ng bangko dahil talaga namang lehitimo ang pera at nakatago lang ito sa loob ng kahon at inilalabas kasamang isa pang pera upang mapaniwala ang tao. Kapag nabenta na niya ang kahon ay di na siya magpapakitang muli. Ang kilalang gangster at negosyanteng si Al Capone ay di rin nakaligtas at nadali rin ng malaking halaga sa iba namang uri ng panluloko ni Victor. Noong taong 1930 ay nakipagsabwatan si Victor sa dalawang lalaking sina William Watts at Tom Shaw upang lumikha ng mga peking pera. Naging matagumpay ito sa loob ng 5 taon na lubhang ikinabahala ng gobyerno ng Estados Unidos. Dahil naman sa selos ay isinukulong si Victor ng kanyang kasintahan upang makapaghiganti. Inaresto ng mga pulis si Victor, bagamat hindi umamin ay nakitaan siya ng ebidensya ng mga peking pera. Bago ang araw ng paglilitis ay nakatakas si Victor. Nagpanggap siyang may sakit at gumamit ng lubid upang makatakas. Makalipas ang 27 araw ay nahuli rin siya at itinuloy na ang paglilitis. Nasintensyahan ng 15 taong pagkakabilanggo sa Alcatraz si Victor. Pumanaw siya noong taong 1947 dahil sa sakit na pneumonia. Sana'y naibigan niyo ang aking kwento. Muli ay huwag kalimutang mag-like sa video na ito at mag-subscribe sa aking channel.